Salubungin ang umaga ng may ngiti at kay sigla. Harapin mo ang araw ng masaya at kumakanta. Punuin mo ng kulay ang bawat sandali. Ang araw ay magkikiliti. Andito na si Kuya. Good morning, Kuya, yeah. Good morning, Kuya, yeah. Good morning, Kuya. O kay sarap ng umaga. Good na good talaga. Oh, 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 oh. Good morning, everyone! Ngayon ay May 12, 2026 at 6:37 na ng umaga. Ay, good morning. Ay, ang aga-aga. Today is a new day, kaya new activities and unique experiences ang ating pagsasamahan. Wow! Kaya tara na and join us for a bright and hopeful morning dahil mas masaya ang umaga sa Good morning, Kuya! At kahit tatlo lang kami dito, wag kayong mag-alala, papasiglahin namin ang inyong umaga dahil sa may masarap na naman tayong almusal. Isang popular holiday dish kasi ang ituturo sa atin ng ating special guest chef na si Mr. Michael Espinosa. Hi, Chef! Good morning, Chef! Excited na ako. Holiday. Kanina, gusto ko lang magpa-spoil kay Chef eh. Sabi ko, Chef, anong lulutuin mo ngayon? Ma'am, dami akong dala eh. Ayun! Ako, gusto Ang ko. dami daw Di niyong kaya gulo. sabihin sa isang Oo, kaka-excite tuloy. At para mas mapaganda at inspiring ang ating umaga mga kasambahay, isang beauty queen na title holder ng Nobel Queen of the Universe ang dadalaw sa atin today! Exciting, di ba? Abangan ang kanyang inspiring journey from world-class triathlete to international queen na isi-share niya sa atin later. Wow, ang ganda-ganda talaga ng umaga natin today. O, syempre, mas masaya at mas mapapaganda pa ang umaga kapag may magandang music. Kaya hindi rin magpapahuli ang ating special guest nating singer and songwriter na kilala sa kanyang angelic voice. Walang iba kundi ang indie darling of the Philippines na si Clara Benin. Mas kilalanin natin siya mamaya dahil haharanahin niya tayo with her newly released tracks. May bago na naman tayong idadagdag sa ating mga playlist. Ay, ang saya. Kasi gusto ko siya eh. True. Diba? Hello po. Ay, ngayon live natin papanood na. First time ko din siya makikita ng live. Kaya excited kami ngayong umaga. Pero ito naman ngayong special month naman para sa ating mommies, mama, nanay o inay. Pwede ba, Mamsi. Inang. Inang. Mamsi, tsaka mamsi. Mom. Yan. Alamin natin mamaya kung ano ba ang mga important reminders para sa mga soon-to-be moms o kahit sa mga nagpaplano ng magbuntis. Hindi lang kasi ito patungkol sa pag-aalaga ng kanilang baby, kundi maging sa paraan ng kanilang self-care. Kaya tutok lang dahil malalaman natin yan mamaya sa ating usapang pangkalusugan with Doc Cheryl Santiago Alabado. And speaking of mga nanay natin, may mga paalala kasi sila na kahit 'di ba tumatanda na tayo, hindi talaga natin nakakalimutan. Kaya kayo ba mga kasambahay, meron ba sa inyong tumatak na advice mula sa mommy o nanay ninyo? O bago kayo sumagot, ito muna mga kasama ko dito ang sasagot. Ano yung tumatak Advice. talaga na sinabi ni Mamsi tsaka ni Sis Cheche? Ikaw? Walang tumatak. Di, meron eh. Ano yun? Tumatak sa likod ko eh. Iba yun. Iba. Hindi, sabi niya kung pag di mo nakita, makikita mo. Advice mo. Oo. Ala, kasi parang hindi sila nag-a-advise. Parang lang. Ano sila? Nagbabanta. Action speaks louder than words. Oo, Yun. lilipad na lang. Yun yung advice niya. Action speaks louder Si than Mamsi, ang kanyang favorite advice ay kaka-cellphone mo. Ayan. Ang advice niya, I am louder than action, than your voice. Iba-iba na. Iba-iba. Ikaw. Kay mama, siguro yung
kung paano ka sa bahay, ganun ka rin sa labas. Kaya dapat dito pala sa bahay, pinapractice mo na yung magandang Kung paano ka sa gawain. bahay, Ganun. ganun. Sabi niya, paano na lang yung magiging pamilya mo kapag ganyan ka? Ganun siya. So, dapat ngayon pa lang sa bahay, kung ano talaga yung magagandang practices, ginagawa mo. Kasi madadala mo siya. Bagay. Parang ganun. Kung paano ka sa bahay. True. Paano ka sa labas. Ganun ka rin sa bahay, nabaliktad. Pero kaya naman ng baliktad na. kasambahay, ha? Oo, no? Ano ang payo na hindi ninyo makakalimutan mula sa inyong mommy, mama, o nanay? I-comment nyo lang ang inyong sagot sa ating Facebook at YouTube Live dahil mamaya ay babasahin natin yan isa-isa. Kaya naman, I-comment mo na! That's right! Para makakuha tayo ng mga advice na matino. Ngayon, ituloy na natin ang good vibes mula sa magandang balita natin for today. Good news dahil may Special Job Fair and Technical Education and Skills Development Authority o ang TESDA para sa mga Technical Vocational Education and Training graduates sa NCR. Ang goal kasi nila dyan ay from training ay diretso na sa pagkakaroon ng trabaho. Kaya, samantalahin nyo na ang pagkakataong ito. Sa mga interesado, i-prepare nyo na po ang inyong mga requirements at pumunta sa TESDA Covered Court, TESDA Complex sa Taguig City this coming May 15. Araw po yan ng Biyernes mula 9 a.m. to 3 p.m. Good luck sa lahat ng applicants. Yes, eto, nabalitaan ko nga rin na meron palang open house ang Pag-ibig Fund o HDMF sa Nueva Ecija. Kaya po sa mga naghahanap po ng bahay, punta na kayo sa Barangay Atate, Palayan City Township sa May 23, 2026 mula 8 a.m. po hanggang 5 p.m. Dahil magiging 2,090.66 pesos na lang ang monthly payment nyo sa unang taon. Dahil po yan sa 3% subsidized rate under ng expanded pambansang pabahay para sa Filipino program o 4PH. Ready for occupancy na rin ang condominium units kaya paglipat na lang ang gagawin ninyo. No? So para naman sa housing loan application sa mismong viewing, may lingkod Pag-ibig assistance din na pwedeng tumulong sa inyo kapag mag-a-avail na po kayo nito. Kailangan lang ng one valid ID at latest payslip ITR o anumang proof of income para mag-avail nitong mga services. For online application naman, bisitahin lang ang pagibigfundservices.com. Yun. At dahil dyan, pumunta muna ako sa Sige. kusina. Dahil di ko pa kaya magkabahay, magkukusina muna tayo. Wait lang. Lista mo na kung ano yung mga handa ni Oo. Chef. Ang dami kasi. yun Hindi natin alam mamaya kung anong pipiliin natin. True. Alin kaya doon sa mga na sinabi ni Chef sa akin. Tama. Pero para naman, sa lagay ng panahon ngayong araw, dito sa Metro Manila, 26 to 35 degrees ang temperatura at 10% lang po ang chance of rain. Kaya ugaliin na nating magbaon talaga ng maiinom, yung sapat na tubig kapag lalabas tayo mga kasambahay. And syempre, don't forget to moisturize your skin para hindi ka lang hydrated, looking fresh ka rin kahit tag-init. That's right! Ang husay mo dyan. Sa Cebu naman, walang chance of rain at nasa 27 degrees to 32 degrees ang init. Kaya kung may tambak na labada, it's a sign. No? Labahan na. At isampay na natin. Huwag rin kalimutan bigyan ng tubig. At isilong ang ating mga alagang hayop para safe din sila sa init ng araw. Sila din naman ay initan. Oo, papasukin. Ay, yung iba nga sila. nag-advise na kunyari, maglalakad kayo ng pet nyo, tapos medyo mainit yung semento. Kailangan meron din silang protective covering sa nila, sa paa nila kasi napapaso din sila dun sa init nung semento or asfalto. Huwag na lang magbilad din talaga sa araw. Oo. No? Huwag na magpatanghali mga kasambahay. Yung piliin lang natin yung oras ng mga jogging natin. Yeah. Sa Davao naman, 20% ang chance of rain at nasa 25 to 35 degrees ang temperatura. Kaya huwag kakalimutan ang payo kung lalabas para may panangga tayo sa araw at ulan. At i-unplug na rin po natin yung mga sasakyan sa outlet para hindi mag-overheat at mag-cause ng sunog. Always check your weather app at stay safe and informed mga kasambahay. Yan. At sa mga nag-aabang naman ng ating Sky Update, sumikat na po ang araw kanina, ang 5:29 ng umaga.
At lulubog naman ito mamayang 6:16 ng gabi. Palate ng palate, no? Nung ano, kailan? 6:13, 6:09, 12. ganyan. Oo. This time, kumustahin naman natin yung sumakusina nating kaibigan kanina, no? Oo, kasi sabi niya wala pa daw siya pambili ng bahay, kaya sa kusina na lang daw muna natin siya tatambay. Ayan. Ano ba ang dish na ihahanda niyo ni Chef for today, Celine? Hello! Wala man tayong bahay, at least may kusina tayo. Yeah. Ito yung pinaka-importante, di ba? Kasi dito tayo nagluluto, That's dito tayo nagkakaroon ng food. Pero bago yan lahat, no? Mag-check muna tayo ng presyo ng mga pangunahing bilihin sa mga palengke dito sa Metro Manila. Sa bantay presyo po ng Department of Agriculture as of May 11, 2026, ihanda nyo na po ang inyong ballpen at papel at ilista nyo na ang mga presyo at mag-budget na tayo ngayong umaga. Ang rice po natin na imported ay nasa 43 to 64 pesos kada kilo. Ang local rice naman po ay nasa 45 to 76 pesos kada kilo. Para naman po sa ating meat, tulad ng baboy, 222 pesos to 404 pesos kada kilo. Sa isda, meron tayong galunggong na local, ang presyo ay nasa 246 na po ang kada kilo. Sa mga gulay naman po natin, ang ampalaya po ay 117 pesos kada kilo, ang kalabasa ay 64 pesos kada kilo. Ang sitaw ay 107 pesos kada kilo, ang talong ay 83 pesos kada kilo, at ang kamatis naman po ay 62 pesos kada kilo. Para naman po sa ating spices tulad ng bawang, 147 to 400 pesos kada kilo. Ang pulang sibuyas ay 86 pesos to 95 pesos kada kilo. Ang puting sibuyas ay tumaas ng kaunti, 90 pesos to 105 pesos kada kilo. At ang sili naman po ay 144 pesos kada kilo. Sa luya, 128 to 166 pesos kada kilo. For other commodities na ginagamit po natin sa araw-araw tulad po ng sugar na puti ay 82 pesos po yan kada kilo. Ang itlog ay tumaas na, nagkaroon na ng additional na piso, no? 8 pesos na po kada piraso. At ang cooking oil naman po ay 98 to 162 pesos kada litro. Medyo tumaas ng konti, no? Ang presyo ng mga bilihin natin ngayon, so sana bumababa siya sa mga susunod na araw. Pero para naman turuan tayo ng isang chicken recipe with a twist na masarap i-partner sa kanin o tinapay. Excited na ako. Tawagin na natin ang auditor ng Culinary Arts Chef Tag Philippines, si Chef Michael Espinosa. Good morning po, Chef Morning po. Michael. Good morning. Ayan. Chef, bati po kayo sa ating mga kasambahay. Magandang umaga po sa lahat na nanonood at Good morning sa it's online also, Opo. so good morning everybody. Ayan, good morning po, Chef. Balita ko po kayo po ang auditor po ng Chef Tag Philippines. Ano po yung experience nyo na makasama po sa ganitong grupo ng mga chef sa Pilipinas? Siyempre po as a chef sa ibang bansa, then marami kang nami-meet Opo. and nakikilala na iba't ibang level ng mga chefs. So, yun nga, nagkakakilala kami, sharing ideas. Opo. So, yun ang importante pagka nagmi-meet up kami. Mag-share kami ng ideas. Anong magandang gawin sa organization. So, kung anong may tutulong namin sa ibang chef. Opo. Ginagawa naman. Okay yun, Chef, no? Lalo na kung bata ka pa lang na chef, tapos magkakaroon ka ng mga mentors mo na magagaling na mga chef na sobrang advantage po yun para sa kanila. Kaya nga po. So, sa organization, pwede naman sila magtanong kung, halimbawa, knowledge, basic knowledge, kung even advanced knowledge sa kusina. Pwede sila magtanong sa group. Oo, ayan. Pero Chef, kayo po ba, kailan po kayo nag-start nagluto at saan-saan na po ba kayo nakarating? Okay, nag-start sa 2005 sa Dubai. So, sa Jumeirah Emirates Tower. Opo. Then, nagpatalon-talon na ako. Then, experience mo na rin sa years goes by. Opo. You gain experience, you gain knowledge, you gain skills as well. Opo. So, even Pero the techniques. gusto niyo ba talaga maging chef talaga? Simula bata kayo? Yes. Oh,
ito pa talaga yung dream nyo. Yes. Siyempre, nakikita natin yung mga nanay natin Nagluluto. nagluluto, di ba? So, kung gusto mong gayahin as a eldest sa family, Opo. then ako yung naiiwas sa mga kapatid ko. So, kaya kayo po ang nagluluto. Ako naging toka ng pagluluto. Oo, talaga. Naku, nakakatawa. Dahil dyan, Chef, naku, dahil expert na kayo, si Maya Bata pala kayo, nagluluto na kayo, Chef. Ano po ba ang dish natin for today? So, ngayon ay iluto natin sa chicken galantina, Oh, embutido. chicken galantina, embutido. Chef, mahirap pa itong gawin. Medyo technical. Oh, pero kayang-kaya, Chef. Kaya naman Sige, ng Chef, mga mag-start na tayo. kasabay Ano po ba yung natin. una po nating Ang step? unang Ano po step na natin, po yung ingredients natin, Chef? So, ang pinaka-ingredients natin sa chicken galantina is deboned chicken. Oh, okay po. So, pwede mong ano sa supermarket yan na ipa-debone. Then, meron tayong giniling na pork. Opo. And ingredients natin sa mga embutido like egg, cheese, pickles, carrots, capsicum, onion, garlic. Capsicum. Yes, red and green capsicum, and oyster sauce, and Knorr seasoning, and celery po. Opo. And hindi mawawala ang ketchup and Pasas. pasas. Naku, So, favorite ni Tito hindi yung pasas. Hindi yung putiti yan. Lalo na kung wala kang, kung may stopping ka na hotdog and itlog. Oh, So, sobrang sarap nito pag natapos, Chef. Sige po, Chef. Ano po ba yung first step natin sa paggawa ng first ito kay step, Chef? so i-mix na muna natin ng mga embutido fillings natin. So, like, pagsamasamahin lang natin siya. So, mix-mix lang. Yes. Mekos-mekos lang ito mga Mekos-mekos lang kasangbahay. natin yan. So, Chef, ano po ang unang-unang dish na natutunan yung lutuin before? before, nung sa nanay ko is sinigang. Sinigang. Diba? Naku, All Team time- sinigang talaga tayo dito sa Pilipinas. All-time favorite yan, di ba? Opo. So, hindi natin lahat yan. Yan. So, halu-haluin lang po natin siya, Chef. Halo-halo yan. Then, I think madali lang pag-prepare. Mahirap lang, Chef, yung paghiwa-hiwa. pag hiwa-hiwa is, pwede naman natin i-processor to. Ah, oo So, nga. Para mas madali. oo. So, kung meron kayong processor, o kaya, Chef, di ba uso ngayon yung mga mura, yung hinihila-hila lang. Tapos, ma-chop-chop na siya dun sa loob. Mas, uso nga yung Ay, ang sarap niyan. Madaming keso. cheese. Kaka-excite naman. Then, ito na. Uy, ketchup. May ketchup din pala ang galantina. Po. Then, itlog. Itlog. So, babatihin lang natin ang itlog. Ano pang kailangan, Chef? Salt. Ayaw. Sabi nga mga kasangbahay, it's a good holiday dish. So, kung meron kayong, halimbawa, birthday sa bahay, diba? Pwedeng-pwede nyo siyang gawin. So, kaya tayo naka-gloves dahil kakamay natin siya. Opo, opo. So, ihalo-halo lang po natin. Yes po. So, Siyempre, dapat magandang halo para talagang nakapak yung ingredients. para siya incorporate yung ingredients natin. Opo. Then dapat hindi mo rin lalamog ang meat kasi pagka nalamog mo yung meat sa over mixing Opo. is titigas naman din siya. Oh. So, So, dapat saktuhan lang, oh, Chef. yan. Then nakikita nyo is medyo liquidy pa siya. Opo. Kaya meron tayong ilalagay na binder na breadcrumbs. So lalagyan po natin ng breadcrumbs para medyo lumapot siya, no, Chef? Ang ano niya is mag-bind yung meat natin. Tsaka yung ibang ingredients. Naku, ang sarap. Chef, sa Dubai, ano yung mga dishes na niluluto nyo nung nandun kayo?
Mainly, naging all around ako din. Middle Eastern, like yung mga Arabic mixed grill. Opo. Then, lumipat ako ng Japanese also. Then, Favorite ko Japanese chef. then itong aking previous work ko is Korean naman. Oh, So, ay grabe, international. Pan-Asian restaurant siya. So, not only Korean, nagpo-focus din siya sa Thailand cuisine. Cuisine. Pero kayo, chef, ano po ang favorite niyong cuisine kung kayo po yung tatanungin? Kung ako tatanungin sa Japanese. Oh, hindi kakampi ako. Sarap kasi ng mga pagkain sa Japan na, chef. Sushi, maki. Yes. Ay, naku, punta na tayo ulit sa Japan. Japan. Pero bago yun, titikman muna natin yung galantina ni chef. Okay po. Then next step na po tayo. Ayan, sige po. Chef, after nating imekos-mekos, ano po yung ating next step? Ang next step natin is yung manok na natin. Sige, chef. Ano pong kailangan niyo po dyan? Itong manok natin is, yan, naka-debone na siya. So, i-marinate muna natin siya ng calamansi. Opo. Chef, ito bang debone na chicken? Kahit anong part po ito? Ano Dapat po ba breast, thigh? ito is combination ng breast. Kung nagda-diet ka, so breast ka. Oh, okay. Yeah, pero pwede ka naman din, pwede namang pagsamahin katulad nito. Apo. Pinagsama natin. Yan. No. So, ilalagyan lang natin ng kalamansi mga kasangbahay para ma-marinate. Para may lasa na yung chicken, no, chef? Kaya, Then, ngayon, iro-roll na natin siya. oh, mag-roll na tayo, chef. Ooh, interesting. So, ito is isang way na para mapadali yung pag-roll natin. So, Opo. para ka lang nagmamaki din. So, So, lalagay lang natin yan, chef, dito sa chicken. opo. So, spread natin evenly. Alam, parang ang sarap. Protein na protein. Talagang pang ano siya, no, chef, pang okasyon. O kaya kung gusto nyo lang, Pwede rin trip pambaon. nyo lang, diba? Why not? Di namin kayo pipigilan. Pwede rin naman siya pambaon. Sa mga piyesta is Ayan. sinahanda ito. So, Tsaka ang saya kasi ang dami niyang laman. Parang all-in-one siya. Chicken galantina. Tapos lalagay din tayo ng egg. then, cover it again. Uy, cover pa. Ang saya. Overload yan. Overload talaga. Kung meron talagang ulam na overload, ito pala yon, chicken galantina. Pero chef, di ba siya mahirap i-roll dahil sobrang dami niyang laman? Hindi naman siya mahirap i-roll kasi lalagay pa natin sa cling film yan. So sa cling film, pagka cling film natin, i-steam natin siya. Apo. So, Yan na. Bibiluti na siya. Hala, ang laki niya, nakakatuwa. Naku. Pero ito, chef, kanina kasi nagtatanungan kami ng mga friends ko kung ano ba yung mga advice na natatandaan nila na bigay ng nanay nila. Kung kayo, chef, anong advice ng nanay mo ang hindi mo makakalimutan? ang advice ng nanay ko, huwag kang kain ng kain. Matuto ka magluto. Chef talaga ganyan. Ayan naman. Nanay. Tsaka di ba, chef, yung nanay, mga nanay natin dito sa Pilipinas, parang hindi sila nagbibigay ng advice. Parang nagbabanta lang sila araw-araw, no? Pero Parang- di makakalimutan yun eh. Dati hindi pa uso ang child abuse. Hindi ako kasama doon. Nako, oo. Yung mga nanay, madisiplina kasi yung mga nanay natin, no? Lalo na yung mga may edad-edad na mga nanay. Opo. Pero we turned out well naman, di ba, Yes. chef? Ngayon, sikat Di na ba, chef na si sa- Chef Michael.
Kung hindi yun in-advise ng nanay niya, chef, Oh, hindi baka ako hindi mo- kayo naging chef. Oh, baka naging ano ko, tambay. Di ba? Kaya okay na okay ang mga kasangbahay. No? Pero kayo naman po, mga kasangbahay, no? Ano ba ang payo na hindi nyo makakalimutan mula sa inyong mami, mama, o nanay? Tinuruan din ba kayo na huwag kayong kain ng kain? Dapat matuto kayo magluto. No? Kung ano man yan, ikwento nyo naman sa amin sa ating Facebook at YouTube Live dahil mamaya po ay babasahin namin yan. Isa-isa kaya, Chef, sabay tayo. I-comment mo na. na. Let's go! O eto, habang pine-prepare ni Chef ang ating chicken galantina, abangan nyo mamaya ang ating special guest na merong beauty, brains, strength, and undeniable talent. Alamin kung sino sila sa pagbabalik ng Good Morning, Morning, Kuya! Nagbabalik ang Good Morning Kuya, and it is time to meet our special guest mula sa pagiging world champion sa Ironman sa loob ng 4 na sunod-sunod na taon hanggang sa pagiging matagumpay na fashion designer at kilalang social media influencer. Tunay na kahanga-hanga ang kanyang kwentong tagumpay at inspirasyon. At ngayon, panibagong laban na naman ang kanyang haharapin dahil isa siya sa magre-represent ng Philippines sa kauna-unahang Miss Grand International All Queens First Edition na gaganapin sa Bangkok, Thailand sa May 30, 2026. Alamin natin ang kanyang paghahanda, inspirasyon at ang kanyang makulay na journey patungo sa international stage. Kasama natin ngayon si Miss Grand International All-Stars Philippines 2026, Alexia Nunez. Good morning, Miss Alexia. Welcome to the show. Please greet our viewers po. And also, maybe the Portuguese-speaking countries. Sige po. Hi everyone! Magandang umaga po sa iyong lahat. Bom dia! Ako po si Alexia Nunez. I'm so happy to be here. Maraming salamat po. It's a big honor and I'm looking forward to our chika-chika. We're also happy to have you here in Good Morning, Kuya. And first, we just want to ask you about you being an athlete kasi you're a 4-time Ironman world champion. So, paano nakatulong tong pagiging athlete mo dun sa mindset na meron ka ngayon? Beauty queen minds. Malaki ang tulong, to be honest, kasi sa sports, dapat we have discipline, sipag, resilience, di ba? Not every day we feel motivated. Yeah. Sometimes, pagod yung body, pero yung mind, tapos yung puso, dapat always on spot, laban, no? Oh, so that's what I carry with me sa araw-araw. Opo. And aside from being an athlete, you're also a fashion designer. Can you tell us more about that? Opo. I have my own fashion brand. It's a sustainable brand. Opo. And my inspiration actually is the Filipino culture. Yeah. That's how it started. And I always make sure I use it to uplift the indigenous people. Yeah. And preserve the culture, the heritage. That's And interesting. you as being a fashion designer, did you design any of your costumes or gowns sa mga pageant na sinasalihan mo? Opo, syempre. Stay tuned for our design. Yan ang Yes. aabangan nila. Pero ano yung nararamdaman mo naman nung mapili ka na isa sa mga maging representative ng Philippines? Kasi the all-star siya eh. So, sa isang bansa, kahit ilan pwedeng sumali actually, di ba? You're not just the only Filipino representative. But ano yung pakiramdam na magiging isa ka rin sa napili na maipadala doon at i-represent ng Philippines sa MGI All-Stars? Opo. Alam mo ba, it's a big honor for me kasi the Philippines really embraced me and I also embrace the Philippines. Ang Pilipino puso ko. So for me, to have the opportunity to represent the Filipino people is a big honor and I'm really, really grateful. Sana I can make our nation proud. Yes, actually, you're one of the candidates na talagang
binabantayan ng mga tao since nung nagsabi ka na sasali ka, di ba? Nag-top ka nga sa leaderboard. So sabi ko, alam ko, iba yung Thank you. pressure nun. Thank Kasi you. last week, nakita ko yung talagang top 1 ka sa leaderboards Bantay natin. na bantay ka pala. Bantay na bantay. Hindi ako pageant fantasy. Pero ito, I'm just very curious kasi your mom is a Peruvian, right? Apo. And your dad is German. German. How did you learn Filipino? Oo nga, Kasi no? ang galing mo mag-Tagalog. So yan, ang asawa ko ay Filipino. Oh, wow. Okay. Yes. Did he teach you Filipino words or the grammar in Filipino? Oh my gosh, every day he speaks in Tagalog to me. Sometimes hindi ako naintindihan. Ano? Sinabi mo? Ulit. Tagalog ulit. Oh my gosh. But yan, di ba? Marunong ako. Yes. Lot in your A lot. journey. Right? But did you also teach him your language? Yes, of course. Yeah. Super nice. Pero how are you preparing naman for the pageant? Physically, mentally, kasi you're an athlete. Iba yung preparation for for triathlon sa pageantry. Ano naman yung difference? Grabe ang preparation. From outside, parang simple lang, no? Madali. Pero hindi. We have, of course, to prepare our bodies. We have passerella class. We have workout, wellness. For me, di ba? At least that's how I've been preparing myself. Mentally, discipline, faith. For me, faith always keeps me grounded, and emotionally, my purpose. The reason I'm joining the pageantry and why I am connected with beauty contests. True. Pero ngayon na nandito na tayo sa moment na to, ano yung masasabi mong edge mo sa ibang mga candidates na makakasama mo sa MGI All-Star? I think for me, my authenticity and my purpose, because as I said, for me, it's not just about beauty. There is a mission. There is a reason I'm joining pageantry. So, of course, me knowing who I am, what I stand for, my principles, my values, embracing who I am, and standing for something bigger than myself. Representing others who are often unseen or unheard. And talking about that purpose, ano naman yung advocacy na ipopromote mo once na tumuntong ka na sa entablado? I stand for the indigenous people, especially for children. So I'm always advocating for education because I've been in many communities, especially here in the Philippines, visiting different tribes, and I have seen how they really lack on access of quality education. At minsan yan nga din yung nakakalimutan natin yung mga indigenous people kasi layo-layo nila 'di ba sa kabihasnan. So I think very proud din sa'yo yung mga indigenous people dito sa Pilipinas for advocating for Sana. them. How do you want to inspire naman yung mga kababaihan at kabataan dito sa Pilipinas and all over the world? Sana I can inspire our mga kababayan to believe in themselves. So they can also pursue their dreams and create positive impact. Because for me, success is more meaningful when we use our platforms, our voice to uplift other people. True. At para mas ma-uplift mo pa sila, masubaybayan nila kung ano yung mga gagawin mo, yung mga gagawin mo pa para sa Pilipinas pag-represent sa atin sa MGI All-Stars. Saan ka naman pwedeng makita ng ating mga kasambahay na gusto kong suportahan sa iyong magiging journey? Well, you can find me on social media, on Instagram, Facebook, YouTube. Ang panggalan ko ay Alexia Nunez, so you can just put my name and please support, follow, comment, share. It means a lot to me. True. If anyone to greet this morning, go ahead. You had a chance. Of Anyone to greet? course. Yes, well, first of all, my husband, I love you. Thank you for all the support. My mom, she just came from Brazil. And, yeah, Yeah. very helpful because maraming to do. Yung team ko, everyone, grabe yung support nyo. Maraming salamat, and for all the followers, I love you. Thank you. Grabe yung support ng kanyang mom. Sabay sila nag-workout. Did you see? Hindi ka talaga fan. Sabay. Sila inaabangan
Ayan, kayo naman. Thank you so much, Miss Alexa Nunez. You're one of the women who proves that there is nothing a lady couldn't do. Yes, and we are rooting for your success in the Grand International All Queens First Edition. And good luck to you, Miss Alexa. Thank you. Yes, pakitaas po ang bandera ng Pilipinas. Thank you. Laban tayo. Mabuhay. Once again, maraming salamat po, Miss Alexa Nunez. May isa pa tayong mahalagang balita. Mga kasambahay, naglabas na kasi ang Department of Education ng direct link sa National Center for Mental Health hotline sa DepEd Telesafe Helpline. Gusto kasi nila na makakuha ng agarang tulong, guidance, psychosocial support ang mga estudyante mula sa mga professionals at experts. Kailangan nila ito kasi prone sa mental health crisis, anxiety, at other struggles ang mga mag-aaral. Kaya for our students na may mga hinaharap na problema, tawag lang kayo sa numerong 33733 o sa 0945-759-777 or magpadala ng email sa weprotectlearners@deped.gov.ph sa kanilang Viber. Stay healthy and safe and have fun habang nag-aaral sa mga students. Aral well! Mga kasambahay, kung naghahanap naman kayo ng isasama sa heartfelt and soft songs playlist nyo, for sure, idadagdag nyo to. Kilala siya sa paggawa ng mga kantang punong-puno ng damdamin na tumatagos sa puso ng kanyang mga listeners. At ngayon, muli siyang babalik with a brand new EP titled Really Got Me Thinking. Isang collection of songs tungkol sa pag-ibig, growth, at mga emosyong minsan mahirap ipaliwanag. Bakit mahirap yan ipaliwanag? Huwag ka natin patagalin pa ha. Let's give it up for Clara Benin and her song Cinnamon Coffee. Darn, if I could, I'd live inside your brain and make you feel homey. You know I have good taste. Open up all the windows, here's where I feel safe. You wake up to the smell of cinnamon coffee. I make for you only if you let me. You gave me the keys, they're in my back pocket always. It's I'm coming home to you. Catch myself humming you tune like 24/7. Your name's become my favorite sentence, an archangel that traveled from heaven. 'Cause darling, the way you're away, it's like something's missing. Oh, it's really got me thinking, yeah, it's really got me thinking. I think that I always knew it just had to be you. It's 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 you.
so much for that sweet and soothing Kailangan mas performance. mas mellow pa. But before we get to know napaka-ethereal nung ano, grabe. Parang gusto ko na lang maggaganto dito. Oo, diba? And syempre, meron kang newly released music. Please greet your fans first and yung mga viewers natin na nakasubaybay sa'yo this morning. Hi everyone. Good morning. I'm Clara Benin, and yeah, I was EP that's out called "Really Got Me Thinking." That song is part of the EP. It's called "Cinnamon Coffee." Oh, cinnamon coffee. Clara, congrats on your newly released na EP, no? Called Really Got Me Thinking. Can you tell us more about this? Ano ba yung mga Really Got Me songs na nandito at aabangan ng mga viewers? Yeah, so this EP has 6 tracks, and they're all love songs, which is very new for me. I'm known for writing like heartbreak or sad songs. So Yeah. this is something new for me. They're all like very positive love songs. Oh, may kilig na. Oo, kasi ang sakit-sakit ng parallel universe. Diba? Pero ito, love song siya. Oh, So, is this your first time doing a project na puro love song from a more optimistic perspective? Tsaka bakit na-feel mo na ngayon na ready ka na to This is tell the this kind of time. story? Oo nga. I think I just wanted to challenge myself as a songwriter to just do something different naman, you know. Kasi I think writing sad songs, it's naging comfort zone ko siya. So I wanted to step out of my comfort zone and try to write more positively naman. Is it easier for you to write heartbreak songs kesa sa ganitong uri ng love song? Talaga, kahit ang sakit-sakit. Yeah. I don't know. I think mas madali lang, it's easier for me to turn sadness or heartbreak into poetry. When you're sad kasi, you know, you tend to isolate yourself. So that's like the time that I grab my guitar and write songs, and you know, I spend the whole night writing songs. And I guess when you're happy, it's a good distraction. Like you're too happy to to isolate yourself and write songs. Pero ano yung naging adjustment mo nga from writing heartbreak songs, tas ngayon more positive love songs na? Paano na yung creative process mo nito? Ano yung nagbago? I guess personal experience as well, like falling in love and being in love, and just knowing the peace and like the steadiness of that kind of love. I wanted to write love songs that are based on my personal experiences. Pero dun sa creative process mo, paano ka talaga nakakasulat? Kailangan ba inspired ka? Or parang biglaan na lang, may narinig lang akong gantong tunog, nakakasulat na ako agad. So, paano yung creative process? Gosh, I wish it was that easy. At may marinig ka lang, may song ka na lang matatapos. Yeah, I think for a very long time, I would always wait for inspiration to come. But as I guess as I grew as a songwriter, as I evolved as a songwriter, I learned that it's very important to show up for your art every day. And kahit na hindi ka inspired, it's very important to still show up for it no matter what, no matter the circumstance. Nagda-deadline ka ba? Parang kailangan in 1 week matapos. Nakaka-pressure itong kanta. naman. May mga ganun eh. Kasi parang kailangan nilang matapos kasi hinahabol nila yung ganito or ganyan. Ganun ka rin ba? Or hindi ka pwedeng mapilit kung kailan ka susulat? I think I work very good under pressure. Kaya. So okay yun sa akin. Like, I need to finish the song by this week. So, na-pressure ko yung sarili ko in a good way. Pero itong EP mo has 6 tracks. And alin ba dito yung pinaka-personal, masasabi mo, pinaka-malapit talaga na sinulat mo? Siguro yung song na Wings. And I think it's because this song is more than just about romantic love. It's about love that we feel every day, you know, from our parents, our friends, our pets. Like it's the kind of love that inspires us to wake up every morning and chase our dreams.
True. Pero ano talaga yung gusto mong mapa-feel dun sa mga makikinig sa song mo? Dito Sa buong EP, mo, oh. sa buong EP mo. Once na mapakinggan nila to lahat, ano yung gusto mong maiwan sa kanila? Yung Yeah. lesson na makuha nila? I hope that they feel the joy and the love in the EP, because I felt so much joy and happiness while writing this EP. So I hope that they feel that as well. And yeah, you know, you don't have to be necessarily in love to be to enjoy a love song, you know. So Tama. I think yun yung yung ganda ng music. Yung mga halimbawa, kahit di ka naman broken-hearted, pero pag masakit yung kanta, Parang- hindi mo parang broken-hearted pinagdaanan ka mo rin yun. Pero maganda to for example, broken-hearted ka, tapos mapapakinggan mo yung mga tracks ni Clara, parang dapat ma-feel mo na, ay, may hope pa pala in love. Yo. Diba? At para sa mga gustong makinig, is the EP available online? Where can they stream it? yes, my EP is available on all digital streaming platforms, and you can follow me as well on social media. It's Clara Benin Music. Yan. So sa mga kasambahay natin na gusto siyang mapanood, mapakinggan, malaman yung mga updates about Clara Benin, i-follow niyo na siya sa At- kanyang mga social media Yes, platforms. at kung meron kayong live na events pa, please promote your live event para mapuntahan. Kasi naalala ko nung kailan nag-perform ko sa isang coffee shop or bake shop, that pupunta kami kaso napakaraming tao. Sobrang, at least Ikaw yung pinuntahan. Ako tayo na dito napuntahan. Thank you so sabi niya much. kanina sa makeup, magpapapicture ako, Tini, ha? Mamaya. So please promote any events. Yes, I have a concert coming out this week, actually, on Saturday, May 16 at Teatrino. It's my EP launch. It's the Really Got Me Thinking EP launch, and it's actually sold out already. So thank you to everyone who who bought tickets. And I'm also gonna be in Negros Occidental on May 30. So if you're in the area, please come. It's in Silay City. It's an arts and music festival. So I'll be performing there as well. So yeah, hope to see you. Yun. Sa Negros ka na daw, makakakuha. Baka maubos na rin yung tickets. Pero thank you so much for spending your morning with us, Clara. And Clara, pwede ba kaming humirit ng isa pa? Pakinggan namin yung iyong song. And to sing her focus track, Wings, please welcome Clara Benin. I'll be the moonbeam from your reflection. You are a cluster of stars, twinkling bright. I think it's love, some will say it's just science. It's one thing to dream, it's another to grow wings and fly. I'll be the ocean, blue and full of secrets. You are the shore where my thoughts come to rest. The day that we met had a lasting effect, like that lingers after the sun sets. I say it's love, oh so warm and poetic. You make me move like never before. It's one thing to dream. It's one thing to dream. Oh, when I'm with you, I can do anything. I know it's one thing to dream. It's one thing to dream. It's another. It's one thing to dream. It's another. One thing to dream, it's another to grow wings. One thing to dream, it's another to grow wings and fly.
Nagbabalik ang Good Morning Kuya. Ang oras ay 7:35 a.m. at oras na po para sa ating usapang pangkalusugan. Mga kasambahay, alam nyo ba, 6 hanggang 7 nanay ang namamatay kada araw dahil sa komplikasyon sa pagbubuntis at panganganak? Ayon yan sa United Nations Populations Fund Philippines. Kaya naman, napakahalagang tamang kaalaman para mapanatiling ligtas ang kalusugan ng mga mommy at baby. Yes, at para bigyan tayo ng makahalagang impormasyon tungkol sa safe motherhood, kasama natin ngayon si Dr. Cheryl Santiago Alabado, isang OBGYN specialist. Good morning, Doc! Hi! Good morning, Kuya. Good morning po sa inyong lahat. Doc, nakakagulat yung yung kaninang sinabi na 6 na babae ang namamatay dahil sa panganganak. Ganun pala kadami, Dok. No? Ang hirap po maging babae. Ganun nga. And a lot of people talaga do not realize that. Pero sa public service tsaka sa health delivery system, we are aware of the problem. And that's why talagang maraming measures ang ginagawa both sa private at saka sa public sector. Ang goal namin is to lower yung tinatawag na maternal morbidity tsaka mortality rates. Kailangan pababain natin yung datos na yun. Kasi alarming, di ba? Akala nung marami kasi ang panganganak, biological yan. Sabihin, pag babae ka naman talaga, your purpose in life is mag-anak. But they don't realize yung hirap, yung mga complications na pwedeng mangyari. Not only kay nanay, but also sa kanyang baby. Kasi akala nila, ano ba yung safe motherhood? To be honest, ang safe motherhood, it encompass yung pagiging safe, healthy, not only ni mommy, pati ni baby. And that's why, pag sinabi nating safe motherhood, ang phases ng buong pregnancy and beyond, dapat nakatutok po tayo. Kaya dapat, alam ko, isa po kayo sa nag-advocate din talaga yan Yes, ng safe oo. motherhood as an OBGYN. Oo. Tsaka, Dok, totoo pala yung sinasabi talaga nila, yung kasabihan na kapag daw buntis ka or manganganak ka, yung isang paa mo nasa hukay. Oo, kasi dati, like yung tinatanong lola ko, ano kaya yun? But then, nung naging OB na ako, naging specialista na ako, yung pala yun. Because nakita ko na personally ano yung nangyayari. Ano yung totoong nangyayari sa ating, sa ating mundo, na meron talaga palang hindi nakaka-survive dahil lang sa panganganak. Opo. Pero, Dok, ano po ba yung tinatawag na phases of motherhood? Ano po yung pinagdadaanan na ganito ng mga kababaihan? Okay. Para sa konsepto ng safe motherhood, yung mga phases na mahalaga would include yung panahon na hindi pa buntis si babae, si woman. Yun yung tinatawag nating pre-conceptual na pangangalaga. Pag nagbuntis siya, ito yung tinatawag nating antepartum or antenatal care. Plus, yung panahon na siya ay magle-labor at manganganak. Opo. So, pangatlo yon. Ang pang-apat ay pag nanganak na siya immediately, yung postpartum period. At ang pang-5 ay while she is taking care of her child. Mahalaga that all these phases alam natin. Ano yung pre-conceptual phase? Kasi syempre, ang pagbubuntis dapat pinaghahandaan. So, dapat po nagpapacheck up, nagpapaalaga bago pa lang magbuntis. Yung nagpaplano pa lang tayo kasi this is the best time for us para makita natin yung woman kung siya ay may pre-existing na problema. Let's say, siya ay high blood to begin with, siya ay may diabetes, siya ay may problem sa thyroid. So, bago pa lang po siya mag-embark sa pagbubuntis, yung mga bagay na yun, makorek na natin, maayos na natin. Because that would ensure na mas ligtas at mas successful yung magiging pregnancy niya. And having said that, Doc, ano po yung mga test na talagang dapat napapagawaan ng isang babae bago pa mag-start or bago mag-decide na magkaroon ng baby or mag-conceive? Usually, we just do the basic test. No? Test for yung sa pula ng dugo, yung sa urinalysis. But more so, pwede tayong magpa-evaluate ng hormones like yung sa thyroid gland niya to ensure din na wala siyang thyroid condition. Tapos pwede tayong magpa-ultrasound. Plus, hindi lang mga test. We review her bakuna. Kasi syempre, di ba, lalo na yung mga ikakasal, paano kung magbuntis agad? Kailangan protektado rin yung woman. So, re-review natin, meron na ba siyang mga MMR, yung mga ganon. So, we review everything plus yung kanyang family history. Kasi pwedeng wala naman siyang high blood diabetes ngayon, pero sa pamilya pala niya, very strong ang history
ng hypertension tsaka ng diabetes. So, ito yung mga magandang napaplano na i-improve bago pa lang magbuntis. Opo. Lalo na kung nagbuntis na. Oo nga, Doc, yung Sa pangilala. antenatal, yan. Kasi alam mo, sa mga barangay, sa mga RHU, sa mga ospital, malaki, maliit. Di ba ang thrust din natin, pag narinig natin concept of safe motherhood, ay dapat regular ang prenatal visits. So yan yung next crucial phase. Kasi pag buntis na nga, nag-positive PT, naku nay, kahit po pangatlon nyo na, panglima nyo na, that doesn't make you an expert. Kailangan regular pa rin yung pangangalaga. And during this time, marami pa ring laboratorio talaga, baseline. CBC, urinalysis, blood type, ano pa, yung estado ng kanyang sa hepatitis, pati po nga po HIV 1 and 2 pinapagawa, and FBS, kasi lahat ng Filipinos at risk for GDM. Bukod doon, dapat regular nakikita kasi minomonitor yung weight gain, minomonitor yung BP, ang dami minomonitor, pati yung paglaki, dapat appropriate yung paglaki. So, napaka-critical sa safe motherhood yung dalawa. Dok, meron po bang mga paraan para po ma-improve yung chance ng mga couple para magkaroon ng healthy pregnancy? Kasi po, di ba may nababalitaan tayo, pang-limang try ko na, tas lagi akong nagkakaroon ng miscarriage, o kaya naman hindi daw po maganda yung itlog o kaya yung sperm. Paano po nalalaman yun at paano po yun nai-improve? Yan. Under din yan yung tinatawag na pre-conceptual care. So sa pre-conceptual care, hindi lang tayo nagfo-focus sa babae or sa woman. After all, pag gagawa siya ng baby, silang dalawa ng kapartner niya. So this is the best time na wala pa mang issue ng infertility or hirap sa pagbubuntis, natatakil na yung health issues sa kanilang dalawa as a couple. So pati si sir, si husband, maganda na i-interview natin, natatanong natin kung may mga sakit din siya, kung may mga bisyo, ganyan. Kasi sa pre-conceptual care, doon papasok yung pag-ayos din ng lifestyle nilang mag-asawa. Pag-iwas sa mga vices, paggawa ng mga bagay na makaka-improve nga sa chances nila of mas mabilis ang pagbubuntis. So pwede na natin silang pa-start on supplements, pwede na natin nga silang patulugin ng mas maaga kung sila ay mahilig magpuyat. And again, ang laking factor nung pag-iwas sa bisyo. Dok, ibig sabihin ba yung mga lalaki kailangan nagsusupplement din sila? Yes, actually, for me. Kasi nga, it takes two to tango. Kahit sobrang ganda na nung profile ng babae, quality na everything, pero yung partner naman, hindi. Futile yung efforts, kumbaga. Kasi nga, again, sa usapang pagbubuntis, nagsisimula yan, di ba, sa magkapareha. So, pareho po dapat natututukan, pareho nagpapacheck up, pareho maganda dapat yung estado before magbubuntis. Pag-usapan naman natin, Dok, yung during. Ano Yan. naman yung mga kailangan bantayan pa rin ng mommy and syempre ng kanyang partner kapag nagdadalang tao na yung ating mom. Ako gusto ko sa antenatal care or yung mga prenatal check-up, sana kasama si sir, si mister. Kasi syempre yung mga payo natin kay mommy, may imbibe niya yun. Pero it's best na naiintindihan ng kasama sa bahay, lalo na yung kapartner, para may katuwang ba. Kasi syempre, iba ang maging nanay iba yung maging babae, nangangalaga ka rin sa bahay, marami kang chores. So malaking importansya na andun si sir. Pati sa mga monitoring, kasi may tagapagpaalala, meron ka rin pwedeng taga-monitor ng BP, taga-monitor ng weight. So malaking factor po. Saka naiintindihan dapat nila yung mga mood swings na nangyayari sa mga babae. Lalo Diba? na yun. Hindi lang yun arte-arte lang. May pinanggalingan yun. Dok, halimbawa malapit ng mga anak ang isang babae naman. Paano po malalaman ng isang babae kung dapat pupunta na siya sa ospital? Kasi po marami ako naririnig na, 72 hours ako nag-labor. Like, sobrang tagal. Ganun ba talaga katagal? Kailan po ba malalaman na ready na akong mangitlog? Ganon. Yun nga. At sa contrary, in the contrary, yung mga ganyan ang tatatagalan. Yung iba naman, biglang, Oo nga, Dok. yun na, andun na. Nanganak na sa tricycle, nanganak na sa... Kaya nga mahalaga po yung regular na bisita. Kasi ang prenatal visit, may timing yan. Kapag ka po lalo na kabuanan, pag dumating na po sa 37 weeks pataas, every week na ho kayo dapat nagpapakita sa doktor nyo or sa midwife nyo. Kasi nga, anytime pwede na kayong manganak. Ano ba yung signs of labor? Siyempre, ang true labor ay regular na po yung paghilab ng matres. At ang pain, hindi lang sa puson, umaabot sa balakang. Sustained siya. Natatimingan mo siya. Kasi ang false labor, mag-iba ka lang ng pwesto, nawawala na yung sakit.
Pero ang true labor, dire-diretso, talagang merong fixed intervals. Ano pa? Pwede hong wala pang pananakit, pero kunwari pumutok na ang panubigan o kaya may spotting na, may konting blood, warning signs na rin po yun na pwede na kayong manganak. So, ang pinakamahalaga talaga, lalo na po pag hinog na si baby, at anytime, handa na yung gamit nyo, and you coordinate very well sa inyo pong tagapangalaga kung saan kayo manganganak. Kasi sa akin okay lang naman yung false alarm, yung tatakbo ka sa ospital, tapos pauwiin ka kasi false labor, kesa naman tinitiis mo nga sa bahay, tapos hindi ka aabot, nasa sasakyan, lumalabas na yung ulo ni baby, delikado po yun. Pero Dok, isa pa sa kinakatakot din ng iba, no? Kasi meron tayo normal delivery, meron din tayo nung cesarean. Ano po ba yung difference nilang dalawa? And bakit minsan kailangan na talagang i-cesarean ng isang babae? For the record, lahat po ng kababaihan, ang the best route of delivery ay normal spontaneous delivery. Yan po yung ina-advocate namin at all times. Lahat ng women candidate for a trial of labor. Nangyari lang, may mga women na unfortunately ay masi-CS. So, ano yon? Dalawang klase. May mga women na masi-CS dahil yun talaga ang nakalagay sa birth plan nila. Kasi during the course of prenatal care, si baby ay suhe o kaya nakatagilid o kaya po nakaharang yung inunan, yung tinatawag nating placenta previa. So yung mga ganung bagay, outright CS yan. Pero lahat, again, candidate for a trial of labor. Yun nga lang, during the course of labor, bakit may chance pa rin ma-CS? Kasi paano kung nahihirapan si baby? Pagka ho nagle-labor, humihilab yan. So pwedeng nakukontean o hindi ganun kaganda yung circulation going to the baby. So pag minomonitor namin sila, bumabagsak yung heart rate ni baby, ang tawag natin doon fetal distress. So that's one indication for C-section. Ano pa? Talaga namang pinagtiyagaan natin yung labor, maganda, regular ang contractions, pero hindi umaandar yung pagbuka sa cervix or kwelyo ng matres. So yung mga ganung problema, tinatawag natin dyan, mga dystocia, pwede ring mas-CS. Ito ho ang gusto ko lang sabihin. Again, ang C-section, nire-reserve natin kung talaga ho lamang may indikasyon. Hindi rin tayo dapat nagre-request, i-CS nyo lang ako because nahihirapan tayong mga anak. Kasi iba ho ang pangangalaga pag C-section. Delikado rin po yan. Mas delikado yan kesa po yung normal spontaneous delivery. So we advocate yung tinatawag na NSD. Naku, Dok, paano naman po yung postpartum? Kasi di ba minsan sasabihin ng mga lalaki, ay, tapos naman ng mga anak, okay na yan, no? Okay na tayo dito. Pero meron din palang dapat na care na binibigay po sa mga nanay kapag katapos nila mga anak. Ano po ito, Dok? Alam mo, minsan nakakalungkot nga, pagkalabas ko sa baby, lahat ng staff, lahat nga nung pati yung relatives, nandun na sa baby. Tinatahi ko pa lang yung nanay, kaming dalawa na lang. Bakit? Opo. Si mami, di ka na tinitignan, puro kayo baby na. Alam nyo, sa postpartum period, yung 6 weeks lalo na post-panganganak, napakahalagang panahon yan. Kasi, syempre, si mami, nagbago yung pangangatawan niya during the 9 months, pati yung, yung hirap niya during panganganak, kailangan niya mag-recover. Ito yung panahon na bumabalik sa normal na size at shape yung kanyang cervix at yung mattress niya. Ito yung panahon na nagre-recover yung ibang parts of her body. At yung postpartum period, yung best time din to establish and maintain breastfeeding. Kaya, dapat hindi lang tayo kay baby nakafocus, pati doon sa recovering mom na nanganak. And speaking of recovery, Doc, paano po ba yung may mga practices na makakatulong kay mommy para mas mabilis siyang makarecover after childbirth? Well, pinaka-importante, breastfeeding. Because when a woman breastfeeds, mas mabilis naghihilom yung kanyang, yung cervix niya, tsaka uterus niya, mas madaling bumabalik sa normal size. Kasi pag hindi po ito nasunod, nakalaki pa rin siya, nakanganga, what we call it, malakas yung bleeding. So, to prevent yung isang number 1 na nakakamatay po ay yung tinatawag na postpartum hemorrhage. Kailangan well-contracted ang uterus and breastfeeding is very important para makontrol yun. So yun, so kailangan niya mag-breastfeed. Kailangan tuloy niya yung supplements niya na iniinom niya during pregnancy. Kasi while breastfeeding, mas marami siya ngayong kailangang sustansya, not only to sustain herself, but yung baby na nakaasa sa kanya through her breast milk.
Tuloy-tuloy din yung hygiene. Importante yun. Kasi yung iba hindi naliligo pagkapag Ay, ka oo na. nga, Dok. Importanteng maligo. Importante na makaiwas sa infection. At again, papasok dito yung kapamilya, yung kapareha, yung kasama sa bahay. Kasi kailangan bigyan nyo naman siya ng panahong makatulog kahit paano makapahinga. So, sana ho, sa mga nakikinig, no, yung mga kasambahin natin, tsaka yung mga kapamilya nila, again, hindi sinosolo ng nanay lahat. Kailangan tayo ay nakatutok, nakatulong sa kanya, lalo na during the postpartum period. Tama. Alagaan natin ang ating mga mommies. Ayan, Dok, sa mga gusto pong magpa-check up po sa inyo, gustong magkaroon na ng baby this year, saan po ba nila kayo pwedeng puntahan, Dok? Okay. Ako kasi ang pinopromote ko lang yung mga libre natin. So sa Facebook po, Doc She, at saka po sa TikTok page, yung pong ating Doc She OBGYN. Mag-PM lang po kayo. Huwag maiinip, sinasagot po natin yan as much as we can. Ang active ni Doc, kaya Oo. dapat wag kayo may hiya. Baka may gusto po kayong batiin pa, Doc. Ayun. Hello, Sofia. Finals na. Si mommy ko, si daddy ko. Tapos yung mga relatives natin sa Pampanga, sa Tarlac, sa Batanes, and of course, my husband, Paolo. Hello, good morning. And syempre, thank you so much po, Dr. Cheryl Santiago Alvaro. Mga mommies and daddies, tandaan po natin yung mga advice ni Doc, ha? At laging tatandaan na pregnancy is a shared responsibility. Tama. At wag din natin kakalimutan na alagaan ang sarili kapag nagbubuntis. Laging maging prepared and informed kasi dapat healthy tayo. Once again, thank you so much, Doc Cheryl. O, balikan naman natin si Chef Michael para sa ating healthy and delicious breakfast later. O, take Ayun it na away. pala. Hindi na pa. Ayan, kasama pala si Joshua. Hi, Ayun Josh. na. Ano na, Now kamusta na na. dyan? Grabe, di mo ko sinasama, ha? Welcome back sa ating kusina with Chef Michael Espinosa. Ay, nagbabalik tayo para sa masarap na recipe at maganda, napakaganda tignan. Ito, habang final touches na yung plating natin dito, tanong natin yung chef kung paano po ba yung naging process natin dito sa finishing na itong embutido natin. Kasi, di ba po, iba-iba yung pwede nilang gawin sa embutido kasi sa amin, pwedeng iprito yung embutido, pwedeng i-steam. Pero ito po ba, ano yung ginawa nating So ito is two ways. Ito is pan fry lang. So pagkatapos natin i-steam, katulad nitong nakasalang natin dito, i-steam muna siya. Then after cool down, then pwede mo siya i-pan fry katulad nito. Okay. Kasi iba po, parang steamed lang. Pwede na. Steam lang, pwede sa kanila. Oo, pero ito, Ito pan-fried is, pa ni Chef. pan-fried Yan. siya. Kaya meron siyang crust dito sa ano. Tapos, ito may iba't iba. Pwede po ba natin i-explain yung ating mga sides pa? Ang side dish natin is root crops natin dito sa Pilipinas. So elevated siya. May purple potato tayo and carrots and beetroot. So nag-grow na rin kasi tayo ng mga imported vegetables lalo sa ibang bansa. So yan, kaya kailangan nating mag-elevate also Yes, sa Pinoy. ating Pinoy cuisine. na Pinoy. At merong atsara. Tama po ba atsara Opo, sa opo. gilid? Then ang sauce natin is with a touch of Korea. So honey gochujang sauce. Yung? Then, yan, so... Yan ang ating nasok siya elevated yan. na ano, embutido. Ito naman is crusted siya, so deep fried naman siya. Ay, okay. So ito is breaded by panko breadcrumbs. So, pagka-Japanese. So after steaming, ito naman po deep fried naman. deep Lubog fried. talaga kailangan. Ito pan fried lang po, hindi masyadong malalim yung ano. Okay. Yun yung mga iba't ibang ways na pwede natin i-prepare yung embutido natin. Pero chef, ito marami pa tayo nakahanda sa harap natin. Pwede niyo po ba kami i-walk through dito sa ating mga dish? Meron tayong vegetable express. Vegetable Express, oh, parang alam ko na So kung yung ano. mga vegetarian dyan, so ito is Saktong-sakto. Sili pa lang chef, alam na nila kung ano yan. Sa vegetable express, we have pork ribs hamonado. Oh, And, ribs. yeah. Oo nga, no, yung mga usually hamonado, ano po ba yung typical na ginagamit na parte ng baboy sa hamonado? Mga liempo. So gusto nila kasi yung ham style
may pagka-similar. So, Ito, hindi ba ribs naman po. natin ito sa ribs? Oh, kasi iba po yung texture ng ribs eh, no? Kasi may mga hamonado po na try before na medyo dry kasi siguro yung ginamit nila na parte, medyo dry yung ano. Yeah, like yung kasim. Yes, is oo, nagdadry medyo siya. na-dry. Pero pag ribs, Pag ribs, Nako, may very barbecue moist to. Oo. ribs tayo. So, gawin natin yung hamonado. oo nga, no? Very interesting. At ang Ito is beef stew naman siya. So, may pagka-similar siya sa ating caldereta. Ay, okay. So, ibang style naman din ng pagkaluto sa beef. So, beef stew naman siya. Beef stew. Yan ang ating mga handa ngayong araw at talaga naman nakakatakam. Titignan mo pa lang. Ini isang ano talaga special sa mga dish talaga. No? Importante rin talaga kung paano i-present. Kapag nakita mo no, ang ganda ng presentation na nakakainganyo talaga na kumain. Kaya parang gusto ko na tikman. Pero bago natin tikman, Chef, anything to promote po para sa ating mga kasambahay? Of course, binabati ko yung Culinary Arts Chef Tag Philippines, lahat ng Yun. Chef Tag, good member, morning. boards, Board of Trustees, mga directors po, and Chef B, our CEO. Good morning po. And sa Abu Dhabi naman, Philippine Chef Association sa Abu Dhabi, Chef Francis, our founder. And yung mga members namin sa PCA sa Abu Dhabi. Good morning po. Mga kasambahay, sana nag-enjoy kayo sa ating mga recipe ngayong araw na hinanda ni Chef Michael. Ngayon, mga kasambahay. Tara natin sa iba pa natin kasama. Alin ba dito ang pipiliin nyo? Itong ribs, yung gulay, o yung stew? Yung hamonado. Ako all of the above. Lahat yan titikman, Josh. Ano ka ba naman? Yes. Isa lang. Hello, gusto ko lang titikman ko yung paunti-unti. tama. Pero mga kasabahay, shoutout muna sa lahat ng naka-tune in ngayon sa ating YouTube and Facebook account. Kanina tinanong natin sila kung ano ang payo na hindi nila makakalimutan mula sa mommy, mama o nanay nila. Narito po ang ilan sa kanilang naging sagot. Ang sagot ni Baby Mercado, ang naaalala kong payo ng aking ina sa akin, kapag di kami agad bumabangon sa umaga, ay kung manok ka, ay wala ka nang matutuka. Tama, nakain na ng lahat. Talagang may pagbabanta kapag mga nanay. Siyempre para matandaan natin. Eto, galing naman kay Lorena Rebutiaco Cabrera. Ang payo sa akin ng mama ko ay yung magmahalan kayong magkakapatid at magtulungan sa isa't isa. Huwag magdadamot sa mga kapatid kung medyo nakakaluwag ka at bigyan mo siya kung medyo kapos ka sa buhay. Oo. Ba't ba may daan ng daan dito kanina? Pag naka-LL na, wag makakalimot. Tama. Nakaluwag-luwag. Yun nga yung tawag nila ngayon. Ay, bago ko natutunan ha. Wait, luma na yun eh. Pang tito na nga yun. Talaga ba? Lolo na yan eh. Dinosaur na. Luwag-luwag pala yun. Now we know. Ang sabi naman ni John Kenneth Alano, ang advice ng mama ko ay huwag magmadali sa buhay, pag-ibig. Dahil may tamang panahon at tamang tao daw para sa akin. At mag-aral muna ako ng mabuti. Pinapakinggan ko naman yun. Tama Yun din yung sinasabi ng mama ko sa akin dati, di ngayon naghahanap na siya. Ba't kaya ganun sila? Ngayon naghahanap na siya, Kay, wala pa ba? Wala, di ba? Sinusunod ko yung payo mo. Kaya nga. Sa abang na lang po kayo pag 65 Extension to. na si Tin. Dahil dyan, shout out mo na, Tini. Kaya siya shoutout ko yung mama ko na malamang tulog pa. Hello! Ay. Kay mama. Tulog And pa. kay Zia na nasa Bicol, kay Brad Renante sa paghatid sa akin. Kay Kuya Zay, good morning. Bakasyon pala. Alright, and thank you, Doc Jack Mendoza of J Dental Clinic. They provide cosmetic orthodontics and general dentistry. J Dental Clinic will help you achieve your health as the most beautiful smile. For inquiries, visit the Facebook and Instagram page or visit the clinic at 161 Unit 1 3rd floor, Bansangin Street, Veterans Village, Quezon City. Contact number is naman 73125-742. At shout out kila Brad Marlon, Romar, Rowena, Sad, Brad Mario, at shout out syempre kila Brad Nelson, Brad Moy, at Brad James. Shout out po sa inyo. Salamat po sa Diyos. Good morning! And thank you and good morning din sa Martinez Dental Clinic na nandyan sa may Camia Street, Graman Medical Building, Barangay Dakila, Malolos, Bulacan. Meron din silang branch dyan sa Plaridel. Kaya kontakin nyo sila sa
0944-8139-403 and 0969-051-8616. Thank you, Dr. K. Chris Martinez Rotap, for taking care of my pearly whites because Martinez Dental Clinic, we make your dreams smile possible. Good morning sa aking momsi. Hello, Ma'am! Tsaka sa mga nakasama ko pala sa hike nung isang araw. Good morning sa inyo. Wow, parang hindi nag-hike ka. We hope you enjoyed our unique learnings and experiences today, mga kasambahay. Marami pa tayong matututunan at madidiscover bukas. Kaya, samahan niyo ulit kami mula 6:30 ng umaga dahil mas masaya ang umaga sa Good morning, Kuya!